Kapag tinanong ni Marco tungkol sa payat at may sakit na baka na nakatayo mag-isa sa dulo ng kulungan, hindi niya akalaing ang isang inosenteng tanong na iyon ang magbabago sa buong buhay niya. Bigla na lang nagalit si Geraldo, ang may-ari ng rancho. Agad siyang tinanggal sa trabaho at ibinigay ang butot balat na hayop bilang kabayaran sa 5 taong matapat na serbisyo. Habang pinagtatawanan siya ng mga naroon, wala ni isa mang nakaunawa na ang hayop na iyon ay may dalang lihim na mas mahalaga pa sa buong ari-arian. Ang natuklasan ni Marco makalipas lang ang ilang linggo ay ikinagulat ng husto ng mayamang may-ari ng lupa. Pero sa oras na iyon, wala na siyang magagawa. Pinunasan ni Marco ang pawis sa kanyang noo gamit ang luma at kupas na damit pang trabaho. Matindi ang init ng hapon sa lupain ng Rancho São Miguel. 5 taon na siyang nagtatrabaho roon, laging bumabangon bago pa sumikat ang araw. Isa siyang mapagpakumbabang tao at bihirang magsalita. Kilala niya ang bawat hayop sa lugar na iyon. Alam niya kung kailan may sakit ang baka, kung kailan kailangang alalayan ng isang guya. At sa araw na iyon, ramdam niyang may mali. Sa pinakadulong bahagi ng kulungan, hiwalay sa ibang mga baka, naroon ang isang bakang sobrang payat. Kita ang kanyang mga tadyang sa ilalim ng tuyot na balahibo. Parang basag na bintana ang kanyang malalim at maputlang mga mata. Halos hindi siya gumagalaw. 2 beses na itong binanggit ni Marco noon, pero laging iniiwas ni Geraldo ang usapan. Hayaan mo na, ang laging sagot nito. Wala kang dapat alalahanin, pero hindi mapakali si Marco dahil may malasakit siya dahil nakikita niya ang paghihirap ng hayop. Kinahapunan, dumating si Geraldo kasama ang 3 posibleng mamimili. Pumunta sila para suriin ang mga alagang baka. Tipikal ang hitsura ni Geraldo, matangkad, malaki ang tiyan, malakas tumawa. Mahilig ipagyabang ang kanyang kayamanan at kapangyarihan. Nasa malapit si Marco, inaayos ang sirang harang ng kulungan. Narinig niya ang usapan ni Geraldo tungkol sa lahi ng mga baka, mga panalo sa kompetisyon at halaga sa merkado. Lumakad-lakad ang mga bisita sa tabi ng mga maayos, ang katawan na hayop, halatang humanga. Doon muling napatingin si Marco sa payat na baka sa isang sulok. Nakahandusay na ito sa lupa, mabigat at hirap ang paghinga. Hindi na siya makatiis. Ginoong Geraldo, mahinahong wika ni Marco habang inaalis ang kanyang sombrero, maaari po ba akong magtanong tungkol sa bakang iyon? Nabalot sila ng katahimikan. Tumigil sa pagsasalita si Geraldo. Dahan-dahan siyang humarap kay Marco. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi lang basta inis. May mas malalim pa roon. Aling baka ang tinutukoy mo? Tanong ni Geraldo na may malamig na tinig. Yung nasa kanto, yung sobrang payat. Mahigit 30 araw na siyang ganito, ayaw niyang kumain ng maayos. Sa palagay ko po, kailangan niya ng medikal na atensyon at... Sa palagay mo? Agad siyang pinutol ni Geraldo. Sa palagay mo, 5 taon ka nang nagtatrabaho rito at sa tingin mo, mas magaling ka pa sa akin sa pag-aalaga ng hayop? Kumirot ang sikmura ni Marco sa kaba. Hindi po, Ginoo. Gusto ko lang sanang, gusto mo lang kontrahin ako sa harap ng mga bisita? Halatang naiilang ang 3 lalaki. Napakos ang isa sa kanila at halatang gusto nang umalis. Ginoong Geraldo, buong paggalang ko po, iniintindi ko lang ang kalagayan ng hayop. Iniintindi, sigaw ni Geraldo, na mula ang kanyang mukha. Iniintindi mo ang kalagayan niya. Tiningnan niya ang mga bisita, pati ang mga manggagawang nanood. Bigla siyang tumigil sa pagsigaw. Huminga siya ng malalim, gaya ng taong may naisip na plano. Dahan-dahang lumitaw ang mapanirang ngiti sa kanyang mukha. Hindi na siya galit, para siyang nasiyahan. Alam mo, Marco, tumiklop siya ng braso. Dahil mahal na mahal mo ang bakang yan, sayo na siya. Napatingin si Marco na parang hindi makapaniwala. Paumanhin po?
Tanggal ka na sa trabaho at ang kabayaran sa 5 taon mong serbisyo ay ang mahal mong baka na yan. Napatawa ng palihim ang isa sa mga trabahador. Napailing naman ang isa pa. Tahimik lang ang mga mamimili, halatang nahiya sa nangyari. Pakiramdam ni Marco ay umiikot ang buong paligid niya. 5 taon ng kanyang buhay at ang kapalit ay isang bakang naghihingalo. Ginoong Geraldo, may utang pa po kayo sa aking sweldo. Ang sweldo mo ay yung nakatayo doon. Itinuro ni Geraldo ang hayop. Kunin mo na siya at lumayas ka sa lupain ko ngayon din. At kung mamatay siya habang nasa biyahe ka, problema mo na yon. Wala na siyang masasabi pa. Sige po, mahinang sagot ni Marco. Tinatanggap ko na siya. Ayos! Palakpak ni Geraldo. Sino dyan ang tutulong kay Marco isakay ang bago niyang kasama sa kariton? Lumapit ang 2 manggagawa para tumulong. Totoo ang malasakit nila kay Marco. Magkasama nilang naiangat ang baka at naipasok sa lumang kariton. Habang sumasakay si Marco, narinig niya ang malakas na halakhak ni Geraldo sa kanyang likuran. Tingnan mo nga naman yang palabas. 5 taon siyang nagpagal at ngayon paalis na bitbit ang bakang ni hindi makatayo. Yan ang tinatawag kong tunay na tagumpay. Napalingon ang mga mamimili sa ibang direksyon, halatang naiilang. Pero ipinagpatuloy ni Geraldo ang kanyang panlilibak. Tiniyak niyang maririnig ni Marco ang bawat salitang kanyang binigkas. Pinaandar ni Marco ang kabayo. Umungol ng mahina ang baka mula sa loob ng kariton. Wala siyang sariling tahanan, nakikituloy lamang siya sa maliit na silid sa likod ng bahay ng kanyang kapatid na babae. Wala siyang naipong pera, wala rin siyang kasiguraduhan sa trabaho, pero nasa kanya na ang bakang ito. At habang papalayo siya sa rancho, nangako siya sa sarili. Aalamin niya kung anong karamdaman ang nagpapahirap sa bakang ito. Aalagaan niya ito hanggang sa gumaling. Ang hindi niya alam, ang hayop na ito ay may mga kakaibang palatandaan na hindi man lang napansin ng mga dalubhasa ni Geraldo. Mga palatanda ang magbabago sa lahat ng bagay. Isang bagay na hinding-hindi inakalang nandyan lang pala sa harap niya. At nang tuluyang mabunyag ang katotohanan, wala nang babalik sa dati. Kumalat agad ang balita sa buong baryo kahit hindi pa nakararating si Marco. Narinig mo na ba natanggal si Marco sa São Miguel at ang natanggap niyang kabayaran, isang sobrang payat na baka. 5 taon ng matapat na trabaho, nakakahiya talaga. Pero lahat ng usapan ay nauuwi sa tawanan. Hindi ito tawa ng pagkakaawa. Ito'y mapanuyang halakhak ng mga taong natutuwa sa pagkatalo ng iba. Si Marco ang naging bagong paksa ng katatawanan sa lugar. Pagdating niya sa maliit na silid sa likod ng bahay ng kanyang kapatid, nakatayo na sa pintuan si Clara, naghihintay. 42 taong gulang, may 3 anak, at ang asawa ay nagtatrabaho sa konstruksyon. Maliit lang ang bahay pero puno ng init at pagmamahalan. Palagi siyang pinapayagan ni Clara na tumuloy doon kahit kapos sa espasyo. Marco, ano bang nangyari? Tanong niya, napatingin sa bakang nakahiga sa kariton. Bakit mo dinala ang hayop na yan dito? Dahan-dahang bumaba si Marco mula sa kariton. Pagod na pagod siya. Hindi lang pisikal ang pagod, pati sa kaluluwa. Nawalan ako ng trabaho, Clara. Yan ang kabayaran ko. Nanlaki ang mata ni Clara sa gulat. Ano ang ibig mong sabihin? Nasaan ang perang dapat ibigay sa'yo? Wala, siya lang! Tiningnan ni Clara ang baka ng mabuti. Nakahandusay ito sa kariton. Bawat hinga ay mabigat. Kita ang mga buto sa kanyang katawan at para bang mamamatay na ito anumang sandali. Pero Marco, malubha ang lagay ng hayop na ito. Tingnan mo naman ang hitsura niya. Alam ko, tugon niya. Anong balak mong gawin? Tumingin siya sa baka. Pagkatapos ay tumingin sa kapatid. Aalagaan ko siya. Alagaan gamit ang anong pera? Wala ka ng trabaho, di ba?
Alagaan ko siya, ulit ni Marco. Ngayon ay mas matatag ang boses. May nararamdaman ako sa loob ko na parang may kakaiba sa kanya na hindi natin basta nakikita. Napabuntong hininga si Clara, kilala niya ang ugali ng kapatid. Kapag nagpasya na ito, walang makapipigil. Sige na nga, pero hindi siya pwedeng manatili sa loob ng bahay. Kakausapin ko si Juan Paulo para gamitin yung lumang kulungan sa likod ng bakuran niya. Maliit lang, pero pwedeng pansamantalang tirhan ng baka. Sa mga sumunod na araw, buong oras na ibinuhos ni Marco sa kanyang pinakagustong gawin, ang pag-aalaga ng hayop. Gising siya bago pa magbukang liwayway. Pupunta siya sa kulungan at tititigan ng baka. Halos hindi ito gumagalaw, hindi nito kinakain ang kahit anong ipakain niya. Kaunting tubig lang ang iniinom. Palaging nakahiga, ang mga matay walang sigla, parang tumitig sa kawalan. Hindi maipaliwanag ni Marco ang lagay ng baka. Ang isang malusog na baka, kumakain, umiinom at gumagalaw. Pero itong isa parang nawalan na ng pag-asang mabuhay. Sa ikatlong umaga, may napansin siyang kakaiba. Habang nililinis ang kulungan, nakita niyang sinusubukan ng baka na tumayo. Pero isa sa mga likurang paa nito ay tila hindi makayanan ang bigat ng katawan. Paika-ika ang kilos nito. At nang sa wakas ay nakatayo ito kahit ilang segundo lang, napansin ni Marco na ang tiyan nito ay tila nakaumbok sa isang panig lang. Hindi ito dahil sa gutom, mahinang bulong ni Marco. May ibang problema talaga rito. Dahan-dahan siyang lumapit sa baka, mahinahon ang tono ng kanyang boses upang hindi ito mabigla. Tinitigan siya ng baka gamit ang hungkag at lumulubog nitong mga mata. Wala itong kahit kaunting takot sa kanya, wala lang talaga itong lakas. Ipinadaan ni Marco ang kanyang kamay sa buong katawan ng hayop. Ramdam ang bawat nakausling buto, sinuri ang bawat bahagi. Pagdating ng kanyang kamay sa bandang tiyan, umungol ng mahina ang baka, tila nagrereklamo. Naroon ang problema, may mali talaga sa bahaging iyon. Pero ano kaya iyon? Wala siyang sapat na pera para tumawag ng veterinaryo. Ang kaunti niyang naipon ay halos sapat lang para sa sariling pagkain. Kailangan niyang makahanap ng ibang paraan. Doon niya naisip si matandang Sebastian, 78 taong gulang, nakatira 3 bahay lang ang layo mula sa kanila. Buong buhay nitong nagtrabaho sa pag-aalaga ng baka at nagretiro 10 taon na ang nakalilipas. Sabi ng mga tao, mas marami pa siyang alam kaysa sa mga lisensyadong veterinaryo. Isa siya sa henerasyong natuto sa aktwal na karanasan, sa pagmamasid, sa paghipo, sa tunay na pag-unawa sa hayop. Kinahapunan ding iyon, kumatok si Marco sa kanyang bahay. Ginoong Sebastian, maaari po ba kayong tumulong sa isang bagay? Nakaupo ang matanda sa kanyang duyan sa balkonahe, humihit-hit ng tabako na siya mismo ang gumawa. Tinitigan niya si Marco gamit ang maliliit, ngunit matalim niyang mga mata. Depende yan sa kailangan mo. Ano ba ang problema? Mayroon po akong bakang may sakit. Hindi ko po alam kung ano ang sanhi. Maaari po ba ninyong tingnan ang kalagayan niya? Humigop ng malalim si Sebastian mula sa sigarilyo. Ang may sakit na baka ay isang seryosong usapin, maraming maaaring dahilan. Nauunawaan ko po yan, kaya nga po ako nandito, kailangan ko ang karanasan ninyo. Saglit na nag-isip ang matanda, tumahimik. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo. Sige, tignan natin ang baka mo. Magkasabay silang nagtungo sa kulungan. Pagkakita ni Sebastian sa hayop, bigla siyang natigilan. Nanatili siyang nakatayo, tahimik na pinagmamasdan ito. Matinding kapayatan ang inabot ng bakang ito. Sa wakas, ay wika niya, alam ko po ang kalagayan niya, ganito na siya noong dumating sa akin. Saan mo siya nakuha? Sa dati kong amo, sa Rancho San Miguel. Napabuntong hininga si Sebastian, sabay mahinang pito. Kilalang kilala ko si Geraldo. Mayaman nga pero ubod ng tigas ng puso. Binalingan niya si Marco. Ito ang ibinayad niya sa iyo?
Tumangulang si Marco bilang sagot. Pumasok ang matanda sa kulungan, maingat ang bawat hakbang, ni hindi gumalaw ang baka. Lumuhod si Sebastian sa tabi nito. Sinimulan niyang suriin ang hayop gamit ang sanay na mga kamay. Hinaplos niya ang mga binti, leeg, gulugod. Pagdating sa tiyan, marahan niyang pinisil. Umungol sa sakit ang baka. Tanging yun lang ang lumabas sa kanyang bibig. Ano pong nakita ninyo? Tanong ni Marco halatang kabado. Lumapit ka at damhin mo ito. Tinawag siya ng matanda. Ilagay mo ang kamay mo rito at dahan-dahang idiin. Itinapat ni Marco ang palad sa tinurong bahagi. May naramdaman siyang matigas na bagay, parang bato sa ilalim ng balat. Nararamdaman ko po. Oo, yan yun. Ano po yun? Baradong bituka, paliwanag ni Sebastian habang patuloy ang pagsusuri. May nalunok siyang bagay na naipit sa loob. Maaaring sirang mineral block o kaya'y piraso ng kawad. Nakita ko na to dati, lubusang nakabara ang bituka niya. Kaya siya hindi kumakain at hindi tumataba. Hindi kasi makadaan ang pagkain sa loob ng katawan niya. Napalunok si Marco sa kaba. May pag-asa pa ba siyang mabuhay? Kung hindi natin matanggal ang bara, hindi siya makaliligtas. Mamamatay siya sa loob ng ilang linggo. Ano po ang paraan para tanggalin yon? Tumindig si Sebastian, pinunas ang mga kamay sa kanyang pantalon. Kailangan ng operasyon. Pero ang operasyon sa baka ay napakamahal, sobrang taas ng gastos. Magkano po kaya aabutin? Mga 3,000 o higit pa. Parang gumuho ang mundo kay Marco. 3,000 reais, wala nga siyang 300 sa bulsa. Wala na po bang ibang paraan? Nag-isip ng malalim ang matanda. May isang posibilidad pero may kaakibat itong malaking panganib. Ano po yon? Gagamitan siya ng mineral oil. Malalaking dami nito ang kailangang ipasok sa kanyang lalamunan gamit ang puwersa. Paminsan-minsan, natutunaw nito ang bara sa loob at nakakadaan ang pagkain sa natural na paraan. Pero kailangang gawin ito araw-araw sa loob ng ilang linggo. At kahit tuloy-tuloy ang gamutan, wala pa ring kasiguraduhan. Pero may pag-asang gumaling siya, tama po. May pag-asa, oo, pero pwede ring walang maging epekto at tuluyan pa rin siyang mamatay. Tumingin si Marco sa baka, tinitigan din siya ng hayop gamit ang pagod nitong mga mata para bang humihingi ng tulong ng walang salita. Susubukan ko, sabi niya, pwede po ba ninyo akong turuan ng tamang paraan? Napangiti ng bahagya si Sebastian. Matigas talaga ang ulo mo gaya ng tatay mo. Kilala niyo po siya? Oo, kilala ko siya. Isa siyang mabuting tao, napakasipag. Maaga lang siyang kinuha ng tadhana. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Marco. Sige, tuturuan kita, pero kakailanganin mo ng matinding tiyaga at lakas ng katawan. Magpupumiglas ang hayop habang ginagawa ang gamutan. Kinahapunan ding iyon, ipinakita ni Sebastian kay Marco ang buong proseso. Binili nila ang mineral oil sa agricultural supply gamit ang huling barya sa bulsa ni Marco. Ipinakita ng matanda kung paano hawakan ng tama ang ulo ng baka, kung paano ibuka ang bibig nito, at kung paano ibuhos ang likido sa lalamunan nang hindi siya masamid. Araw-araw, walang palya, paulit-ulit na paalala ni Sebastian. Umaga't hapon, at magdasal kang gumana ito. Nagsimula si Marco ng gamutan ng gabing iyon. Nagpumiglas ang baka. Ikinampay nito ang ulo pakaliwat pakanan. Pilit rin niyang kumawala, pero hindi bumitaw si Marco. Mahinahon siyang bumulong, pinapakalma ang hayop. Sa huli, naipasok niya ang unang 12. Pauwi na siya balot ng dumi at langis nang may narinig siyang mga boses sa kalye. Ayan na ang lalaking may mamamatay na baka. Sayang ang pagod niya, hindi iyan tatagal ng 1 linggo. Malamang tawa na ng tawa si Geraldo. Hindi siya sumagot. Tahimik lang siyang naglakad, nakayuko, pero sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may unti-unting umuusbong. Hindi ito galit.
Ito ay paninindigan. Hindi mamamatay ang bakang ito. Hindi niya hahayaang mangyari yon. Ipakikita niya sa lahat sa bayang iyon, lalo na kay Geraldo na nagkamali sila. Ang hindi pa niya alam ay kung gaano sila kalaking nagkamali. Dahil habang inaalagaan ni Marco ang hayop nang walang tigil, may isang bagay na malapit ng mabunyag. May tinatagong lihim ang baka sa mga marka sa katawan nito. Mga markang matutuklasan ni Marco sa lalong madaling panahon, at kapag dumating ang sandaling iyon, magbabago ang lahat. Lumipas ang 14 na araw. Gising si Marco alas 5 ng umaga. Diretso agad siya sa kulungan, dala ang botelya ng mineral oil. Hindi na pumapalag ang baka. Parang naunawaan nitong ang gamutan ay para sa kanyang paggaling. At dahan-dahan unti-unting may pagbabagong naganap. Sa ika-10 araw, kumain siya ng kaunting damo. Kaunti lang, pero kumain siya. Sa ika-12, uminom siya ng tubig ng kusa. Hindi na kailangang hikayatin ni Marco. Sa ika-14, tumayo siya at nanatiling nakatayo ng halos 1 oras. Nakita ni Clara ang pagbabago habang dinadalhan niya ng kape ang kapatid isang umaga. "Marco, gumagaling na siya," sabi niyang namamangha habang nakatingin sa hayop sa likod ng bakod. "Oo nga," sagot niya, may bahagyang ngiti sa labi. Unang ngiti niya sa loob ng ilang linggo. Epektibo ang lunas ni Ginoong Sebastião. Gumana, salamat sa Diyos, pero may napansin si Clara sa mukha ng kapatid. Hindi lang siya masaya, para bang may malalim itong iniisip. "Anong iniisip mo?" "Wala naman, napapansin ko lang ang ilang bagay tungkol sa kanya." "Anong klaseng bagay?" Pumasok si Marco sa kulungan. Hindi na natatakot sa kanya ang baka. Natuto na siyang pagkatiwalaan. Alam nitong nais lang ni Marco ang kanyang ikabubuti. "Tingnan mo tong bahagi na to!" Tinuro ni Marco ang kaliwang tainga ng baka. "Napapansin mo ba tong marka?" Lumapit si Clara sa bakod. Tumingin ng mabuti. May maliit na tattoo sa loob ng tainga. Mga numero titik na halos nabura na ng panahon. Pero mababasa pa rin kung tititigan. "Registration ID yan," sabi ni Clara. "Mga purong lahi lang ang may ganito." "Alam ko, pero tingnan mong mabuti ang pagkakasunod ng mga numero." Nagsisimula ito sa RGD. Anong ibig sabihin yan? RGD ang tumatayong rehistrasyon para sa mga elite na hayop, mga purong lahi, mga nanalo sa kompetisyon. Ang dati kong amo dating amo ko na. May ilang baka na may ganitong marka, pero sobrang mahal ng presyo ng mga yon. Nakunot ang noo ni Clara. Kaya pala, purong lahi ang baka, pero paano siya nauwi sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan? Yun ang hindi ko pa alam, pero may isa pang ebidensya. Dumaan ang kamay ni Marco sa leeg ng baka. "Dito, hawakan mo rito." Inilagay ni Clara ang kanyang kamay sa tinurong bahagi. May isang lumang marka roon, tila peklat ng matagal ng paso. Parang sunog, pero may malinaw na hugis. Isang letra, isang pinalamuting F. Ano ang ibig sabihin nito? Tatak ng may-ari. Noong araw gumagamit sila ng mainit na bakal para markahan ang kanilang mga alagang hayop. Itong partikular na simbolo, saglit na tumigil si Marco. Nag-isip, parang nakita ko na ito dati, pero hindi ko maalala kung saan. Sigurado ka? Siguradong sigurado. Yung F na yan, may dagdag na guhit sa ilalim, ibang-iba sa karaniwan. Tahimik na nagmasid ang magkapatid sa baka. Meron lang ito, kumakain ng damo, walang kamalay-malay sa usapan. "Marco," maingat na sabi ni Clara, "sa palagay mo ba mas mahalaga ang baka na ito kaysa sa iniisip ng lahat? Buong-buo ang paniniwala ko, malaki ang halaga niya." Bakit siya ibinigay ni Geraldo sa'yo kung ganun siya kahalaga? Tanong na ilang ulit nang bumalik sa isip ni Marco. Bakit nga ba isusuko ng isang mayamang ranchero na batid ang halaga ng hayop ang isang baka na may ganitong kalidad bilang kabayaran? Iisa lang ang posibleng paliwanag, hindi alam ni Geraldo.
Hindi niya napansin ang mga marka, paliwanag ni Marco. Sobrang payat, sobrang dumi ng baka at dahil may bara sa bituka, halos hindi siya gumagalaw. Walang lumapit para tumingin ng maigi. Pero ikaw, ginawa mo. Ginawa ko nga! Hinawakan ni Clara ang braso ng kanyang kapatid. Ngayon, ano ang balak mong gawin? Alamin ang pinagmulan niya, tukuyin kung sino talaga siya. Kinahapunan, nagtungo si Marco sa Municipal Library. Isang simpleng gusali, may lumang mga estante at amoy ng sinaunang mga libro. Si Mrs. Donna, ang librarian, ay isang ginang na may makakapal na salamin at kilala sa kabuuan ng bayan dahil sa kanyang kaalaman. Marco, hindi kita inaasahan ngayon, sabi nito nang pumasok siya. Matagal ka nang hindi napapadpad dito. Oo nga po, Mrs. Donna, may nais po sana akong saliksikin. Ano naman yan? Tungkol sa mga tatak ng baka, mga lumang rancho sa rehiyong ito. May talaan po ba kayo? Saglit na nag-isip si Mrs. Donna. Meron, may isang aklat tungkol sa kasaysayan ng cattle ranching sa lugar. Sandali lang at kukunin ko. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya dala ang isang makapal na aklat na balot ng alikabok. History of Cattle Ranching in the Santa Cruz Valley. Gusot na ang pabalat at dilaw na ang mga pahina. Maraming salamat po. Umupo si Marco sa isang sulok na mesa at sinimulang buklatin ang mga pahina. May mga lumang litrato, mga salaysay tungkol sa mga ransyong matagal nang nawala, mga tala ng kilalang pamilya sa lugar. At sa kalagitnaan ng aklat, isang seksyon na inilalaan para sa mga tatak ng baka. Isa-isa niya itong sinuri, hinahanap ang pinalamuting F na may dagdag na guhit sa ilalim. Hanggang sa matagpuan niya ito, itim-puting larawan, halatang matanda na, malamang mula pa noong dekada 70. May isang lalaking nakasuot ng sombrero nakatayo sa tabi ng ilang baka. At lahat ng hayop ay may parehong tatak, ang F na may guhit sa ilalim. Nakasaad sa caption, Augusto Ferreira, kilalang ranchero at tagapagparami ng baka. Kasama ang kanyang Girderi herd, Nova Luz Ranch, 1978. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Girderi cattle, isa sa mga pinakapinapahalagahang lahi pagdating sa produksyon ng gatas. At si Augusto Ferreira, kilala niya agad ang pangalang iyon, isang alamat sa kanilang rehiyon, isa sa pinakamahuhusay na tagapagparami ng baka na nakita ng kanilang estado. Pumanaw na ito mga 15 taon na ang nakalipas, pero hanggang ngayon may respeto pa ring binibigay sa kanyang pangalan. Nagpatuloy si Marco sa pagbasa. Itinatag ni Augusto Ferreira ang purong lahi ng Girderi na nanalo ng pambansang parangal. Kilala ang kanyang mga baka sa mataas na produksyon ng gatas at sa tibay ng pangangatawan. Pagkamatay niya, nabili ang rancho at pinagbili sa iba't ibang mamimili ang kanyang mga baka. Pinagbili, ipinamahagi, at malamang napunta sa isang taong walang kaalaman sa kanilang tunay na halaga. Isang taong gaya ni Geraldo, kinunan ni Marco ng litrato ang pahina gamit ang kanyang lumang cellphone. Pagkatapos ay nagtungo siya sa counter kung saan inaayos ni Ging Donna ang mga aklat. Gininges Donna, kilala niyo po ba si Augusto Ferreira? Oo naman, isa siyang tunay na maginoo. Tapat ang kanyang pagkatao. Malalim ang pagmamahal niya sa kanyang mga alagang hayop. At ang kanyang ranso, ano ang nangyari matapos siyang pumanaw? Walang interes ang kanyang mga anak na ipagpatuloy ang operasyon. Ibinenta nila ang lahat, ang lupa, mga hayop, mga kagamitan. Sayang talaga, isa yun sa pinakamagagandang rancho sa buong rehiyon. Naaalala niyo ba kung sino ang bumili ng mga baka? Nag-isip si Gingeses Donna ng mabuti. Hindi ko na matandaan ng eksakto. Maraming bumili sa tingin ko. Bakit mo ba ito tinatanong? Sandaling nag-alinlangan si Marco, ngunit nagpasya siyang magtiwala sa kanya. Mayroon akong baka na pinaghihinalaan kong galing doon. Nakatatak pa rin ang kanyang brand. Lumaki ang mata ni Gangster Donna sa likod ng kanyang makakapal na salamin. Talaga? Pagkalipas ng ganito kahabang panahon?
Oh, at may RGD registration din sa taingan niya. Pumikit si Giang Donna at mahinang sumipol. Kung totoo man yan, napakahalaga ng baka mo, binata. Alam ko po, pero kailangan ko ng katibayan. Kailangan kong malaman ang buong kasaysayan niya. May isang taong makakatulong sa iyo, si Carlinho Ferreira, apo ni Augusto. Nakatira pa rin siya dito sa bayan. Nagtatrabaho siya sa tindahan ng supply para sa agrikultura sa pangunahing kalsada. Kung may nakakaalam tungkol sa mga baka ng kanyang lolo, siya yon. Nagpasalamat si Marco at halos tumakbo palabas ng aklatan. Nasa kabilang dulo ng bayan ang tindahan ng supply. Naglakad na lang siya, iniingatan ang kanyang kaunting pera. Pagsapit niya, papalubog na ang araw. Isinasara na ni Carlinho ang tindahan. Isa siyang lalaking mga 35 ang edad, matangkad at seryoso ang hitsura. Pasensya na po sa abala, sabi ni Marco habang humihingal. Kayo po ba si Carlinho Ferreira? Ako nga, ano ang maitutulong ko sa iyo? Si Augusto Ferreira po ba ang lolo ninyo, ang may-ari ng Novaluz Ranch? Biglang tumigil si Carlinho sa kanyang ginagawa. Oo, bakit mo ito tinatanong? Kailangan ko po ng ilang impormasyon nang ibenta ang rancho. Saan po napunta ang mga baka? May dokumento pa po ba? Mayroon pa. Iningatan ng tatay ko ang lahat. Mga papel, tala, litrato, lahat ay nakaimbak ng maayos. Nagtiklop si Carlinho ng kanyang mga braso, tila may pagdududa. Pero bakit ka interesado? Huminga ng malalim si Marco dahil sa tingin ko isa sa mga baka ng lolo mo ang nasa akin ngayon. At kung totoo nga, napakahalaga niya. Matagal siyang tinitigan ni Carlinho. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang susi mula sa bulsa. Sumama ka sa bahay, ikwento mo sa akin ang buong detalye at ipapakita ko sa iyo ang mga dokumento na iningatan ng tatay ko. Habang naglalakad sila sa tahimik na kalye, nakakaramdam si Marco ng kaba. Parang nasa bungad siya ng isang malaking tuklas. At alam niyang kapag napatunayan niya ito, magbabago ang lahat. Ang bakang ibinigay ni Geraldo bilang panlilibak ay hindi basta-bastang hayop. Isa siyang kampeon at walang kaalam-alam si Geraldo kung gaano kalaki ang pagkakamali niya. Payak, ngunit maayos ang bahay ni Carlinho. Dinala niya si Marco sa isang silid sa likod na nagsisilbing opisina at imbakan. Puno ito ng mga kahon, lumang folder at mga istante ng dokumento. Hindi kayang itapon ng tatay ko ang kahit ano, paliwanag ni Carlinho habang kinukuha ang isang malaking kahon. Sabi niya kailangang ingatan ng pamana ng lolo at tama ang naging desisyon niya. Binuksan niya ang kahon at sinimulang ilabas ang mga folder. May mga lumang litrato, sertipiko at papeles ng pagpaparehistro ng mga baka. Habang pinapanood ni Marco, lalo siyang kinabahan. Nang pumanaw si Lolo noong 2010, nagdesisyon ng pamilya na ibenta ang lahat. Mahirap iyon pero walang gustong magpatuloy ng operasyon ng rancho. Sinigurado ng tatay ko na matala ang pinuntahan ng bawat hayop. Kinuha ni Carlinho ang isang makapal na folder. Nandito ang kumpletong tala. Pangalan ng bumili, halaga ng transaksyon, numero ng rehistro ng baka. Sinimulan niyang buklatin ang mga pahina. Puro sulat kamay na tala, maayos ang pagkakasulat. Sinabi mong may RGD registration ang baka mo sa tainga. Naaalala mo ba ang numero? Kinuha ni Marco ang kanyang telepono at ipinakita ang litratong kuha niya sa tainga ng baka. RGD 28847. Hinagod ni Carlinho ang kanyang daliri sa mga pahina, hinanap ito. RGD 28847. RGD 28847... Huminto ang daliri niya sa isang pahina. Heto na! Lumapit si Marco. Mabilis ang tibok ng puso. RGD 288-47. Binasa ni Carlinho. Pangalan Rising Dawn. Petsa ng kapanganakan, Marso 15, 2008. Ina, Royal Diamond, 3 beses na kampeon sa buong estado. Ama, Silver Storm, pambansang kampeon noong 2006. Pakiramdam ni Marco ay tila nawala ang kanyang hininga.
Kampiyon, nakamit ba ng bakang ito ang ganong pagkilala? Higit pa roon ang naabot niya. Nilipat ni Carlinho ang pahina, may litrato roon na nakakabit. Isang kahanga-hangang baka, malusog, makintab ang balahibo, walang duda siya nga ang baka. Nakilala ni Marco ang kakaibang batik at hugis ng mukha, pero ibang-iba na ang anyo niya ngayon. Nakuha ni Rising Dawn ang unang pwesto sa Young Gear Dairy Division sa Regional Exhibition noong 2011. Labis siyang minahal ng lolo ko. Lagi niyang sinasabi na siya ang magiging pinakamahusay na inahin sa buong kawan. Ano ang nangyari sa kanya pagkatapos noon? Nagpatuloy sa pagbasa si Carlinho. Ibinenta noong 2010 agad pagkatapos mamatay si lolo. Ang bumili, tumigil siya sa pagsasalita. Geraldo Santos, São Miguel Ranch, halaga ng transaksyon, 45,000 reais. 45,000 reais. Kinailangan ni Marco na sumandal sa mesa para sa suporta. Ang bakang ibinigay ni Geraldo bilang panlilibak, bilang nakakahiyang kabayaran, ay may halagang 45,000 reais. At iyon ay presyo pa mula 15 taon na ang nakalilipas. Ngayon, kung isasama ang inflation at pagtaas ng halaga, mas mataas na ang presyo niya. Talagang binili niya ito? Tanong ni Marco, tila hindi pa rin makapaniwala. Oo, kasama pa ang 3 baka mula kay lolo. Pero ayon sa tala dito, may maliit ng kondisyon sa bituka si Rising Dawn nang siya'y ibenta. Nakalagay, kasalukuyang ginagamot, inaasahang ganap na paggaling sa loob ng 30 araw. Pero hindi siya gumaling, dagdag ni Marco. Malinaw na hindi. Malamang ay hindi na itinuloy ni Geraldo ang gamutan o baka wala siyang pakialam. Kaya lumala ng lumala ang kondisyon niya. Umupo si Marco sa silya, pinipilit tanggapin ang lahat ng natutunan. Nabili ni Geraldo ang isang bakang kampiyon, may dalang mga parangal, may purong lahi. Nagbayad siya ng 45,000 reais. Ngunit dahil may sakit ito at tinamad siyang gamutin, lalong humina ang baka. Iniwan sa sulok ng kulungan at pinabayaan ng lubusan hanggang sa naging kasangkapan na lang siya ng isang malupit na biro para paalisin ang isang manggagawa. Carlinho, tanong ni Marco nang may pag-aalinlangan, may halaga pa ba ang bakang ito matapos ang lahat ng pinagdaanan niya? Oo, meron pa rin. Kung ganap siyang gagaling at makakapanganak, aabot ang halaga niya sa mga 80 hanggang 100,000 reais. Napakabihira ng kanyang lahi. At kung siya'y manganak, ang bawat guya ay maaaring ibenta ng 20 hanggang 30,000. Ipinatong ni Marco ang mga palad sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala. May kayamanan pala siya sa likod ng bahay ng kanyang kapatid. Gusto mo ba siyang ibenta? Tanong ni Carlinho. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa kayang sagutin ngayon. Tinitigan ni Marco ang binata. Maaari ko ba makuha ang mga kopya ng dokumentong ito para may pruweba ako ng kanyang pagkakakilanlan? Siyempre, at higit pa ron, sasamahan pa kita sa kaibigan kong veterinaryo. Maaari niyang i-verify ang lahi, ang dugo, lahat at magagawa rin niyang muling suriin ang kalusugan ng baka para matiyak ang paggaling niya. Gagawin mo yon? Oo naman, labis ang pagmamahal ng lolo ko sa mga hayop na ito. Kung nabuhay pa si Rising Dawn at nailigtas mo siya, ito ang pinakamababang tulong na kaya kong ibigay. Nagpatuloy ang pag-uusap nila hanggang gabi. Ipinakopya ni Carlinho ang lahat ng dokumento, ipinakita pa ang mga lumang litrato kasama ang kanyang lolo at si Rising Dawn noong bata pa at malusog. Ikinuwento rin niya ang mga alaala ng rancho. Pag-uwi ni Marco, lampas hating gabi na. Gising pa si Clara, naghihintay na may halong kaba. Anong nalaman mo? Umupo si Marco sa mesa sa kusina at ikinuwento ang lahat. Sa bawat detalye, lalo pang lumaki ang mata ng kapatid. Diyos ko, Marco, may baka ka palang nagkakahalaga ng 100,000 reais sa likod bahay natin? Kung gagaling siya ng buo, oo. At si Geraldo wala siyang kaalam-alam. Wala talaga.
Natawa si Clara, hindi ito masayang tawa, isa itong tawa ng pagkabigla ng hindi makapaniwala. Pinahiya ka ng taong yon, pinalabas kang tanga sa harap ng lahat, binayaran ka gamit ang tingin niyang pinakawalang kwentang baka sa kulungan, at siya pa ang naging pinakamahalaga. Ganun nga, ito'y parang ganti ng langit, Marco. Binabalik ng universo ang balanse. Walang imik si Marco, nakatingin lang siya sa kanyang mga magagaspang na kamay. Tahimik na nag-iisip. Anong balak mong gawin ngayon? Tanong ni Clara. Patatapusin ko ang gamutan niya. Dadalahin ko siya sa veterinaryo na binanggit ni Carlinho. At maghihintay ako hanggang siya'y ganap na gumaling. At pagkatapos niyon, may eksibisyon ng mga alagang hayop sa loob ng 6 na linggo. Isang malaking kaganapan, dinarayo ng mga mamimili mula sa buong estado. Balak ko siyang ipakita roon. Hinawakan ni Clara ng mahigpit ang kamay ng kanyang kapatid. Darating si Geraldo, hindi siya pumapalya sa mga eksibisyong ganyan. Alam ko, makikita kanyang kasama ang baka. Alam ko, at mauunawaan niya kung ano ang isinuko niya. Tinitigan ni Marco ang kapatid at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, ngumiti siya ng taos. Iyon mismo ang pakay ko. Sa mga sumunod na linggo, nagtrabaho si Marco ng buong lakas. Tumatanggap siya ng pansamantalang trabaho sa pagdadala ng materyales sa konstruksyon. Unti-unti siyang nakapag-ipon, bumili siya ng espesyal na pakain, bitamina at mga dagdag sa nutrisyon. 3 beses bumisita ang veterinaryo na kaibigan ni Carlinho para suriin ang baka at hindi siya tumanggap ng bayad. Napakaganda ng tugon niya sa gamutan, sabi nito sa huling pagsusuri. Nalinis na ng buo ang bara, tumataas na ang timbang niya sa malusog na paraan. At tingnan mo ito. Ipinakita niya ang resulta ng pagsusuri sa papel. Nagiging normal na ang kanyang hormone levels. May kakayahan pa siyang magkaanak. Magkano ang halaga niya ngayon? Tanong ni Marco. Sa kasalukuyang kondisyon, mga 70,000. Kapag nakuha niya ang tamang timbang at napatunayang kaya pa niyang manganak, lalagpas siya sa 100,000. Hindi mawari ni Marco ang ganung halaga. Siya na tinanggal sa trabaho nang walang kabayaran, na wala man lang perang pampaupang matirhan. Bigla may pag-aari siyang mas mahal pa kaysa sa kinikita niya sa loob ng mahigit 10 taon. Pero hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa katarungan. Tungkol ito sa panahong mapipilitang lunukin ni Geraldo ang sarili niyang lason. Ang bakang tinawag na ngayon ni Marco na Down, ayon sa kanyang rehistro, ay ganap ng nagbago. Bumalik ang kinang ng kanyang balahibo. Hindi na siya mukhang pagod o hungkag ang mata. Kumikilos na siya ng magaan, masiglang kumakain at tila masaya pa nga. Napansin ng mga kapitbahay ang pagbabago. Tingnan mo nga yan. Nabuhay pa pala ang baka ni Marco. Maganda na siya ngayon. Parang milagro, hindi ba? Pero walang nakakaalam ng buong katotohanan, hindi pa. Malapit na itong magbago. 2 araw bago ang eksibisyon, dumating si Carlinho sa bahay ni Marco, dala ang trailer na inarkila. Para sa maayos na biyahe, hindi pwedeng ilagay ang ganitong baka sa lumang kariton. Taos-pusong salamat, Carlinho. Talaga. Iniligtas mo siya, kaibigan. Ginawa mo ang hindi nagawa ni Geraldo. Karapat-dapat kang makamit ang bawat biyaya. Tiningnan niya si Down na tahimik na ngumunguya ng damo. Magiging sobrang proud si Lolo. Gabi bago ang eksibisyon, halos hindi makatulog si Marco. Bukas, malalaman ni Geraldo ang katotohanan. Malalaman niyang ang kanyang panlilibak ay ganap ng bumaliktad. Malalaman niyang ang dating manggagawang binastos niya ay ngayon ay may hawak ng pinakamahalagang baka na minsan ay kanya. At ang pinakamasarap sa lahat, walang magagawa si Geraldo. Dahil ang bakang iyon sa legal at opisyal na paraan ay pag-aari na ni Marco. Isa siyang bayad,
Karapat-dapat siyang mapasa kanya at bukas, malalaman iyon ng lahat, dumating ang araw ng eksibisyon na walang ulap at maliwanag ang sikat ng araw. Nagising si Marco ng 4:00 ng madaling araw. Naligo, nagbihis ng pinakamagandang damit na meron siya at nagtungo sa kulungan. Mahimbing na nagpapahinga si Dawn, pagkakita sa kanya agad itong tumayo. Isa na siyang ganap na ibang nilalang, nagniningning ang kayumangging balahibo niya. Matingkad ang mga mata, puno ng sigla at kamalayan. Malusog na ang katawan, kitang-kita ang lakas ng kanyang lahi. Ito na ang sandali natin, giliw. Mahinang bulong ni Marco habang hinihimas ang leeg ng baka. Ngayong araw, malalaman ng lahat kung sino ka talaga. Dumating si Carlinho ng 5:00, handa ang trailer. Maingat nilang isinakay si Dawn. Sumakay siya ng walang alinlangan, buo ang tiwala kay Marco. Lumabas si Clara, sa pintuan dala ang termos ng kape. Dalin mo ito, kakailanganin mo ng lakas. Salamat ate. Marco, hinawakan niya ng mahigpit ang braso nito. Sigurado ka ba talaga sa gagawin mo? Oh, masasaktan si Geraldo. Maaring manggulo siya. Hayaan mo siyang subukan. May hawak akong mga dokumento. May mga saksi ako. Akin ng legal ang baka na ito. Yumakap ng mahigpit si Clara sa kapatid. Pumunta ka roon at ipakita mo kung sino ka talaga. Ginanap ang eksibisyon sa fairgrounds, 40 minuto ang layo. Pagdating nila, puno na ang lugar ng aktibidad. 12 ng sasakyan, trailer at pansamantalang kulungan ang nagkalat. Daan-daang tao ang abala sa paligid. Mga magsasaka, mamimili, veterinaryo at mga usisero. Ramdam ni Marco ang paninikip ng kanyang sikmura dahil sa kaba. Maraming mahahalagang tao ang nasa paligid. At siya'y isang dating trabahador lamang, nakasuot ng payak na damit at may kasamang baka. Kalma lang, payo ni Carlinho, napansin ang kaba ng kasama. May buong karapatan kang narito at tiyak kong mapapansin siya ng marami. Naiparehistro nila si Dawn at nakakuha ng mahusay na stall sa isang kilalang lokasyon. Maingat na nilinis ni Marco ang kanyang balahibo, nilinis ang mga kuko, inayos ang bawat detalye ng perpekto. Kahanga-hanga ang anyo niya, matikas at kapansin-pansin. Agad siyang napansin ng mga tao. Tingnan mo yung bakang yon, wika ng isang lalaking dumaan, napakahusay ng lahi. Girderi, walang duda, sagot ng isa pa. Dekalidad talaga, tingnan mo yung pangangatawan. Tumigil ang isang veterinaryo sa harap ng stall. Matagal niyang pinagmasdan si Dawn. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco. Sa'yo ba siya? Ako po ang may-ari. Maaari ko bang malaman ang lahi niya? Kinuha ni Marco ang folder na naglalaman ng mga dokumentong inipon ni Carlinho. Ipinakita niya ang rehistro, mga sertipiko at lumang litrato. Mas lalo pang lumalim ang interes ng veterinaryo habang tinitingnan ang lahat. Augusto Ferreira, sambit nito na may paghanga. Kilala ko ang mga naiambag niya, isa siya sa pinakamagagaling na tagapagpalahi sa buong estado. Muli niyang tiningnan si Dawn. Mula siya kay Royal Diamond? Opo. Kamangha-mangha, ang baka na ito ay isang kayamanan. Alam ko po, iniabot ng veterinaryo ang kanyang kamay. Binabati kita, tunay kang may natatanging hayop. Mabilis na kumalat ang balita sa buong lugar. Sa loob lamang ng 1 oras, may malaking pulutong na sa paligid ng stall ni Marco. Mga magsasaka, eksperto at potensyal na mamimili. Lahat gustong makita si Dawn ng malapitan. Gustong malaman kung totoo ang lahi. Gustong malaman kung maaring bilhin. Magkano ang presyo niya kung ibebenta? Tanong ng isang magsasakang nakaayos ng formal. Hindi siya ibinibenta sa ngayon, sagot ni Marco. 80,000 cash? Hindi. 10,000? Hindi rin. Tiningnan siya ng lalaki na may paggalang. Alam mo kung anong kayamanan ng hawak mo. Matalino kang magdesisyon. Iniabot niya ang kanyang business card. Kung sakaling magbago ang isip mo, tawagan mo ako.
Doon niya ito nakita sa kabilang panig ng eksibisyon, naglalakad sa pagitan ng mga stall kasama ang dalawang lalaking formal, ang bihis si Geraldo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Dumating na ang sandali. Walang nagbago kay Geraldo. Mamamahaling sombrero, disenyong damit, lumalaking tiyan, malakas na tawa. Tumingin siya sa iba't ibang stall. Sinusuri ang mga alagang hayop na may pagmamalaki. Nagbibigay ng komentaryong hindi marinig ni Marco at siya'y papalapit na. Napansin ito ni Carlinho. Palapit na siya. Alam ko. Gusto mo bang manatili ako sa tabi mo? Manatili ka! Pero hayaan mo akong magsalita. Sa bawat hakbang ni Geraldo, lalo pang tumindi ang tensyon kay Marco. Pero hindi ito takot. Ito'y pananabik. Ito ang sandaling matagal na niyang hinihintay. 3 stall na lang ang layo ni Geraldo nang tumigil siya. Napansin niya ang kumpol ng tao sa isang stall. Likas ang kanyang pagkamausisa kaya't lumapit siya. 2 stall na lang. Isa. At naroon na siya sa harapan nila. Tiningnan muna ni Geraldo ang baka. Pagkatapos ang plake na may pangalan, Rising Dawn, Augusto Ferreira Bloodline, may interes sa mukha niya. Ang mga bakang may mahusay na lahi ay palaging nakakakuha ng atensyon niya. Doon niya nakita kung sino ang nag-aalaga at nakilala si Marco na patigil si Geraldo. Pumikit ng 2 beses, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Muling tiningnan ang baka, pagkatapos ay binalik ang tingin kay Marco. Ikaw? Iyan nga! Sagot ni Marco, matatag ang tinig. Lumapit si Geraldo ng isang hakbang, masusing pinagmasdan ng baka. Unti-unting nagbago ang ekspresyon niya mula sa pagkagulat patungong pagtataka, mula sa pagtataka patungo sa tila unti-unting pagkilala. Lumapit siya sa harang ng stall, matamang tinitigan si Dawn at doon siya tinamaan ng katotohanan. Ang mga kakaibang batik, ang estilong titik F sa kanyang liig, ang mga kakaibang batik, ang hubog ng katawan. Hindi, mahina niyang sambit, hindi maaari ito. Ngunit ito nga, tugon ni Marco ng mahinahon. Siya iyon, ang bakang ibinigay mo sa akin bilang kabayaran, naalala mo ba? Namutla si Geraldo, tumingin sa paligid at napansing maraming tao ang nakatuon na sa kanila. Binaba niya ang boses hanggang halos hindi na marinig. Ikaw, paano mo nagawa ito? Paano ko nalaman ang katotohanan? Paano ko siya pinagaling? Paano ko siya nadala rito? Maingat na tumiklop si Marco ng kanyang mga braso. Sa pamamagitan ng pagsisikap, sa pamamagitan ng dedikasyon, sa pamamagitan ng pag-aalaga, lahat ng bagay na kailangan niya na hindi mo kailanman ibinigay. Hindi iyo ang bakang yan. Galit na sambit ni Geraldo habang pinipigil ang galit. Akin pa rin siya, ninakaw mo siya. Ninakaw? Kinuha ni Marco ang folder ng mga dokumento. Nais mo bang tingnan ang dokumentong may lagda mo mismo? Kung saan malinaw na nakasaad na ang bakang ito ay kabayaran sa akin. Na tinanggal mo ako sa trabaho at ibinigay siya sa akin bilang kabayaran? Tinangkang nga gawin ni Geraldo ang folder, ngunit mabilis itong iniwas ni Marco. May notaryo ang kopyang ito. Patuloy si Marco. May mga saksi rin, ang mga manggagawa mo mismo ang nakakita nang ibigay mo siya sa akin. Pati mga mamimili na naroon noong araw na yon. Ang bakang ito ay akin, legal, opisyal, na pagtanto ng mga tao sa paligid na may mahalagang pangyayari ang nagaganap. Ilan ay lumapit na kitang-kita ang interes. Wala kang alam sa ginawa mo, hindi ba? Sabi ni Marco. Panatag ang tinig pero puno ng paninindigan. Wala kang kaalaman na lahi siya ni Royal Diamond. Wala kang ideya na isa siyang kampyon. Wala kang maalala na binayaran mo siya ng 45,000 reais 15 taon na ang nakalipas. Lalong lumaki ang mata ni Geraldo. Paanong nalaman mo yon? Dahil nagsaliksik ako, masinsinan. Inalam ko ang buong kasaysayan niya, isang bagay na hindi mo man lang pinagsikapang gawin. Hindi ko alam na siya ay... Hindi mo nalaman kasi pinili mong manatiling mangmang. May bara sa bituka ang baka, Geraldo.
Isang simpleng karamdaman na maaaring lunasan kung pinansin mo lang, pero pinabayaan mong mamatay siya sa sulok ng kulungan, inabandona, pinalala ang kalagayan. Medyo tumaas ang boses ni Marco, at nang sinubukan kong tumulong, nang tinanong ko ang kalagayan niya, pinahiya mo ako. Tinanggal mo ako sa trabaho at itinapon mo siya sa akin na parang basura. May mga narinig na bulungan sa paligid. Ilan ay umiling bilang tanda ng hindi pagsang-ayon. Tiningnan ni Geraldo ang paligid at napagtanto niyang siya na ngayon ang nasa gitna ng hindi kanais-nais na atensyon. Sinubukan niyang muling maging kalmado. Pakinggan mo ako, Marco, ayusin na lang natin ito sa pagitan natin. Magkano ang gusto mo? Babayaran ko ng doble ang halaga niya. Hindi siya ibinebenta. May presyo ang bawat tao. Ako, wala. 200,000, pahayag ni Geraldo. Cash, ngayon din. Tiningnan ni Marco ang lalaking minsang naging amo niya. Ang lalaking nagpahiya sa kanya, na nambastos sa kanya sa harap ng marami, na tinrato siyang parang walang halaga at ngumiti siya, isang simpleng, kalmadong ngiti. Hindi. Namula ang mukha ni Geraldo sa galit. Ginagawa mo lang ito para inisin ako, para gantihan ako. Hindi, ginagawa ko ito dahil karapat-dapat sa respeto ang bakang ito. Isang bagay na hindi mo kailanman ibinigay sa kanya. At ngayon hindi na siya iyo, akin na siya. At aalagaan ko siya ng buong pagpapahalaga. Sumugod si Geraldo kay Marco, tila agresibo. Ngunit agad humarang si Carlinho sa pagitan nila. Huwag mong ituloy yan! Wika ni Carlinho, kalmado ang tinig. Maraming tao ang nakikinig sa pag-uusap na to at marami na ang nakarinig ng buong kwento. Muling luminga si Geraldo sa paligid. Maraming pares ng mata ang nakatutok sa kanya at halos lahat ng mukha ay hindi nagpakita ng simpatya. Ang nakita niya ay malinaw na pagsuway at pagkadismaya. Hindi pa tapos ito, sabi ni Geraldo habang tinuturo si Marco. Pagsisisihan mo ang desisyong ito. Ang nag-iisang tao rito na magsisisi ay ikaw, sagot ni Marco. Bawat beses na maalala mong isinuko mo ang isang baka na nagkakahalaga ng 200,000 real sa trabahador na minaliit mo. Nanatiling nakatayo si Geraldo, nanginginig sa galit, hindi alam kung paano magpapatuloy. Pagkatapos ng wala nang masabi, tumalikod siya at umalis na may mabibigat at matitigas na hakbang. Nagtinginan ang 2 lalaking nakasuot ng formal na kasuotan na kasama niya, kapwa hindi komportable saka sumunod sa kanyang likuran. Nagsimula namang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ilan sa kanila ang lumapit kay Marco, binabati siya at sinasabing tama ang ginawa niya. Itinuon ni Marco ang tingin kay Don. Kalma pa rin ito, ngumunguya ng damo ng kontento, walang kamalay-malay sa kakatapos lang na pagtatalo. Hinaplos niya ang leeg nito ng marahan, ramdam ang lambot ng balahibo sa kanyang mga daliri. Tapos na, babae, bulong niya, ligtas ka na ngayon. Ngunit hindi pa talaga tapos ang lahat, hindi pa lubos dahil may isang taong naroon sa eksibisyon na nakasaksi sa lahat. Isang taong may mas higit na yaman kaysa kay Geraldo. Isang taong hindi lang ang baka ang napansin, kundi pati ang nag-aalaga rito. At ang taong ito ay nagbabalak magbigay ng alok na hinding-hindi inaasahan ni Marco. Habang pinipilit pa rin ni Marco na iproseso ang nangyari kay Geraldo, isang lalaki ang lumapit sa kulungan. Kapansin-pansing naiiba ito sa karamihan ng naroon. Tila nasa 60 taong gulang na siya, may maayos na gupit na pilak ang buhok at suot ang mga mamahaling damit na hindi kapansin-pansin. Wala siyang kilos ng taong gustong magpasikat. Mayroon siyang mas malalim kaysa roon, isang likas na autoridad. May kasama siyang 2 lalaki, halatang mga katulong. Isa sa kanila ay may hawak na clipboard. Paumanhin kong nakakaabala, magalang na sabi ng lalaki. Maari ba akong pumasok? Maari po, sagot ni Marco. Pumasok ang lalaki sa kulungan ng dahan-dahan, tulad ng isang taong tunay na nakakaunawa sa mga hayop. Hindi siya dumiretso sa baka. Sa halip, tumingin muna siya mula sa ligtas na distansya.
Saka siya unti-unting lumapit, hinahayaan si Dawn na masanay sa kanyang presensya. Hinaplos niya ang leeg nito, likod at mga binti. Tiningnan ang mga ngipin, mata at mga paa. Isang pagsusuring malinaw na alam kung ano ang hahanapin. Linya ng dugo ni Augusto Ferreira, sabi niya. Hindi ito tanong kundi kumpirmasyon. Tama po, Ginoo. Si Royal Diamond ba ang ina? Oo po. Umurong ng isang hakbang ang lalaki, saka tiniklop ang mga braso habang seryosong tinitingnan si Dawn. Nakilala ko si Augusto ng personal, isang mabuting lalaki na tatanging tagapagparami, isang obra maestra ang bakang ito. Totoo po, ikaw ang may-ari. Oo po. At paano mo siya nakuha kung ayos lang ikwento? Sandaling nag-alinlangan si Marco. Hindi pa rin niya alam kung sino ang taong ito, pero may tiwala siyang nadarama sa kilos nito. At matapos ang nangyari kay Geraldo, wala na rin siyang dahilan para maglihim. Isa siyang kabayaran sa trabaho. 5 taon akong nagtrabaho sa isang rancho, tapos ay tinanggal ako. Siya ang ibinigay sa akin bilang bayad. Tinaas ng lalaki ang isang kilay. Geraldo Santos, nagulat si Marco. Paano niyo nalaman? Nakita ko ang pangyayari kanina. Nakamasid ako mula sa hindi kalayuan. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Isa yung katarungan sa pinakapayak na anyo. Pinaliit ka niya at gumanti ang kapalaran. Iyon mismo ang nangyari. At ikaw ang nagpagaling sa kanya? Tulad ng iniisip kong lagay niya noon? Mas malala pa. Halos patay na, may bara sa bituka, walang nagbigay ng tamang pag-aalaga sa kanya. Umiling ang lalaki, malinaw ang pagkadismaya. Ang hayop na ganito kataas ang kalidad ay hindi dapat pinababayaan. Isa iyong kasalanan, malaking kasalanan. Tiningnan niya si Marco ng seryoso. Pero hindi mo siya pinabayaan, iniligtas mo ang kanyang buhay at sa nakita ko, mahusay ang ginawa mong pagpapagaling. Salamat po sa sinabi niyo. Ano ang pangalan mo? Marco. Marco Silva. Ikinagagalak kitang makilala, Marco. Ako si Ricardo Tavares. Ako ang may-ari ng Terra Rica Farm. Para bang nawala ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Marco. Terra Rica. Lahat ng may alam sa baka ay kilala ang pangalan na yon. Isa ito sa pinakamalaki at pinakarespetadong bukirin sa buong estado. Baka para sa gatas na dekalidad, mga hayop na kampeon, makabagong teknolohiya, si Ricardo Tavares ay isang buhay na alamat sa mundo ng agrikultura. Ikinagagalak ko rin po kayong makilala, Ginoong Ricardo. Naibulalas ni Marco, pilit tinatago ang kaba. Ako po ang dapat magpasalamat. Muling tumingin si Ricardo kay Dawn. Magiging diretso ako sa iyo, Marco. Nais kong bilhin ang bakang ito. Biglang sumikip ang tiyan ni Marco sa kaba. Ako? Pero may iba pa akong nais sabihin. Hayaan mong tapusin ko muna. Lumapit pa si Ricardo. Pinagmasdan ko kung paano mo siya tratuhin. Nakita ko kung paano mo alagaan ang kanyang mga pangangailangan. May taglay kang hindi nabibili ng pera. Isang tunay na koneksyon sa mga hayop. Tiniklop ni Ricardo ang kanyang mga braso. Marco, gusto kong bilhin ang bakang ito. Pero simula pa lang yun, kailangan ko ng tagapangasiwa ng kawan, isang taong nag-aalaga mula sa puso, yung marunong makaramdam kung may problema. Hindi alam ni Marco kung saan patungo ang usapan, garantisadong sahod, tirahan sa bukid at bahagi sa kita. At ang pinakamagandang bahagi, mananatili sa iyo si Dawn, sasama siya sa iyo kapag nanganak siya. Kalahati ng anak ay sayo. Napaupo si Marco sa malapit na kahon. Gulong-gulo ang isip niya. Bakit niyo po ako inaalok ng ganito? Dahil nakita ko na ang lahat ng kailangan kong makita. Nakita kitang harapin ang isang mayamang tao nang walang takot. Nakita kitang tumanggi sa malaking alok. Higit pa iyon sa kahit anong diploma. Umupo si Ricardo sa tabi niya. Nagsimula rin akong walang-wala. Kaya kong kilalanin ang tunay na pagkatao kapag nakita ko na.
Si Carlinho, na tahimik lang mula kanina, ay tinapik si Marco. Tanggapin mo na yan, kaibigan. Nabaliw ka na ba? Tumingin si Marco kay Don. Tinitigan siya nito gamit ang kalmadong mga mata, payapang nanginginain, ang baka na walang may gusto, ang bakang pinabayaan na lang mamatay, ang bakang iniligtas niya. At ngayon, siya ang magiging daan tungo sa isang bagong buhay. May isang kondisyon lang, sabi ni Marco. Tinaas ni Ricardo ang kilay, interesado. Ano yon? Gusto kong isama ang kapatid kong babae at ang mga anak niya. Siya ang tumulong sa akin nung wala akong wala. Binuksan niya ang bahay niya para sa akin. Ibinahagi ang pagkain niya. Hindi ko siya kayang iwan. Tumawa si Ricardo ng malakas. Marunong bang magluto ang kapatid mo? Napakahusay niya pong magluto. Kung ganoon, pwede siyang magtrabaho sa kusina ng bukid. May tamang sahod, legal na kontrata. At makakapasok sa lokal na paaralan ang mga anak niya. Mataas ang kalidad doon. May iba ka pa bang kailangan? Lahat ng kailangan ko nabanggit na. Iniabot ni Ricardo ang kanyang kamay. Ibig sabihin ba'y may kasunduan na tayo? Tiningnan ni Marco ang kamay na iyon. Isang kamay na nag-aalok ng lahat ng matagal na niyang pinapangarap. Dignidad, marangal na trabaho, paggalang, kinabukasan. Hinawakan niya ito ng buong tapang. May kasunduan na tayo. Magaling. Masiglang tinapik siya ni Ricardo sa balikat. Maaari ka bang magsimula sa Lunes? Susunduin ka ng mga tauhan ko at dadalhin ang mga gamit mo. At si Dawn, syempre. Kaya ko po. Napakaganda, Felipe. Tinawag niya ang isa sa mga katulong niya. Ihanda mo ang kontrata. Panimulang sahod, 8,000 kada buwan. May mga benepisyo pa. 8,000 real. Dati, 2,000 lang ang kinikita ni Marco kay Geraldo at dobleng trabaho ang ginagawa niya noon. At Marco, sabi ni Ricardo bago umalis, maraming salamat sa pagliligtas sa kanya. Bihira ang mga hayop na gaya ni Dawn, gaya rin ang mga taong katulad mo. Pagkaalis ni Ricardo, niyakap siya ni Carlinho ng mahigpit. Kaibigan, nagawa mo to. Talagang nagawa mo to. Nanatiling nakatulala si Marco, hindi makapaniwala. Sa loob lang ng ilang minuto, nagbago ang buong buhay niya. May bago siyang trabaho, malaking sahod, tirahan kinabukasan, at lahat ng ito ay dahil sa isang baka na inaakalang mamamatay. Lumipas ang natitirang bahagi ng araw na parang malabong alaala. Dumating ang mga tao upang bumati, gustong marinig ang buong kwento. Ilang ranchero ang humingi ng tawad sa panlalait sa kanya noong mga nakaraang linggo. Ang iba na may nag-alok ng posibilidad ng pagtutulungan sa hinaharap. Ngunit ang pinakamasarap na sandali ay nang sa hapon nakita niya mula sa malayo si Geraldo. Paalis na ito mula sa eksibisyon, nakayuko ang ulo at lubos na nag-iisa. Ang mga lalaking formal ang kasuotan na kasama ni Geraldo ay naglaho na. Pumasok siya sa isang mamahaling truck at nanatiling hindi gumagalaw, mahigpit ang hawak sa manibela, tulalang nakatingin sa harapan. Halos nakaramdam si Marco ng awa, halos dahil si Geraldo mismo ang lumikha ng kanyang pagbagsak. Tinapon niya ang isang kayamanan dahil sa kapalaluan, dahil sa kalupitan, dahil sa hindi niya pinahalagahan ang taglay niya. At ngayon, dadalhin niya ang kaalamang iyon habang buhay. Bumalik si Marco sa kulungan kung saan nagpapahinga si Dawn. Umupo siya sa tabi nito. Inihilig niya ang ulo sa bakod. Pinago mo ang buhay ko, babae. Mahina niyang sabi, sa paraang hindi ko kailanman inisip. Sa paraang perpekto, kumawala si Dawn ng isang mahinhing ungol para bang naiintindihan ang kanyang mga salita. At marahil nga ay naiintindihan niya.
Dahil minsan dumarating ang hustisya mula sa mga hindi inaakalang pinanggagalingan. Dumarating ito sa anyo ng isang nakalimutang baka. Dumarating ito sa pamamagitan ng isang simpleng taong nagpakita ng malasakit ng walang ibang gumawa nito. Dumarating ito ng dahan-dahan, pero dumarating ito. At kapag dumarating na, dala nito ang tamis. Makaraan ang kalahating taon, presko ang simoy ng umaga sa Terra Rica Farm. Nagising si Marco bago pa tumunog ang kanyang alarm gaya ng nakasanayan na niya. Pero hindi na siya nasa maliit at masikip na kwarto sa likod ng bahay ng kanyang kapatid. Ngayon, nakatira na siya sa isang maayos na bahay na may 3 silid tulugan, may porch at tanaw ang malawak na pastulan. Nasa kusina si Clara, naghahanda ng agahan. Ang mga anak nito ay nag-aayos na para sa paaralan na nasa loob lang ng 15 minutong biyahe. Ngumiti siya nang makita ang kanyang kapatid. Magandang umaga. Mahimbing ba ang tulog mo? Walang kapantay. Kumuha si Marco ng tasa ng kape. Ikaw? Minsan parang panaginip pa rin. Isang bahay na ganito kaganda, trabahong may kabuluhan, mga anak na nakapasok sa magandang paaralan, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Salamat kapatid sa pagsama sa akin dito. Tinulungan mo ako noong wala akong wala. Ito ang pinakakaunting maibabalik ko sa iyo. Pagkatapos ng kape, nagtungo si Marco sa pasilidad ng paggagatas. Malawak ang Terra Rica Farm. Lagpas 1,000 ektarya, may pinakabagong teknolohiya, may malaking bilang ng manggagawa. Pero tinupad ni Ricardo ang kanyang pangako. Si Marco ay naging tagapangasiwa ng kawan. Siya ang namamahala sa lahat ng may kinalaman sa mga baka, gamot, nutrisyon, breeding at kalusugan. At nirerespeto siya ng lahat, hindi sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng tunay na galing at malasakit. Magandang umaga, Ginoong Marco, bati ng mga manggagawa. Ginoong Marco, patuloy pa rin siyang nasasanay sa formal na pagtawag. Dumiretso siya sa espesyal na seksyon. Dito nakalagay ang pinakamahahalagang baka. At doon sa pinakamagandang kulungan, may lahat ng kaginhawaan. Naroon si Don. Mas tumaba siya. Nasa pinakamagandang kondisyon na siya ngayon. Mas makinang ang kanyang balahibo kaysa dati at halatang lumalaki na ang kanyang tiyan. Nagdadalang tao siya, kumpirmado ito ng veterinaryo 3 buwan na ang nakalilipas. Magkakaroon siya ng anak. Ang ama ay isang champion bull na personal na pinili ni Ricardo. Ang anak ay tinatayang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 40,000 real. At kalahati nito ay kay Marco. Magandang umaga, babae, sabi ni Marco habang marahang hinihimas ang kanyang leeg. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Kumawala si Dawn ng pamilyar na mahinhing ungol tuwing dumarating si Marco. Isang tanda ng pagkilala, isang pahiwatig ng pagmamahal. 2 buwan na lang at darating na ang anak mo. Magiging napakagaling mong ina. Dumating si Ricardo makalipas lang ng ilang sandali ayon sa kanyang nakasanayang gawi. Marco, magandang umaga. Magandang umaga po, Ginoong Ricardo. Kumusta siya? Napakaganda po ng kalagayan. Maayos ang pagkain, wala pong stress. Malamang na magiging maayos ang panganganak. Napakagandang balita. Pinagmasdan ni Ricardo si Dawn nang may kasiyahan. Tumpak ang pagsusuri mo sa kanya. Isa siyang pambihirang hayop para sa breeding. 3 mamimili na ang nagtanong tungkol sa anak niya. Bago pa man ito ipanganak? Oo nga, napakahalaga ng kanyang linya ng dugo. At alam ng mga tao na maalaga tayo rito sa bukid. Tumingin siya kay Marco. At malaking bahagi niyan ay dahil sa'yo. Ikaw ang pangunahing dahilan. Ginagampanan ko lang po ang tungkulin ko. Hindi, Marco, higit pa riyan ang naiambag mo at iyan ang nais kong pag-usapan. Magkasama silang nagtungo sa opisina ng bukid. Kinuha ni Ricardo ang isang folder mula sa kanyang mesa. Marco,
6 na buwan na ang lumipas mula nang dumating ka rito. Sinabi kong kapag napatunayan mo ang sarili mo, maaari kang maging maliit na kasosyo sa loob ng 2 taon. Naalala mo ba? Naalala ko po. Ngunit binago ko ang isip ko tungkol sa takdang panahon na yon. Binuksan ni Ricardo ang folder sa harapan nila. Ayaw kong maghintay ng 2 taon. Nais kong simulan na ngayon. Inilapag niya ang isang kontrata sa mesa. 5% ng pag-aari ng bukid na ito ay sa iyo. Formal at legal. Hindi makapagsalita si Marco. Ang 5% ng isang operasyon kasing laki ng Terra Rica ay katumbas ng milyong halaga. Hindi ko po matatanggap ito, Ginoong Ricardo. Sobra po ito. Ito ay eksaktong naaayon sa nararapat para sa iyo. Mula nang dumating ka, tumaas ang produksyon ng 18%, laking ikinabuti ng kalusugan ng mga baka. Mas maganda ang pagtatrabaho ng mga manggagawa dahil ramdam nilang pinahahalagahan sila. May dinala kang bagay na nawala na rito noon pa, ang malasakit ng tao. Tiningnan ni Marco ang dokumento sa harap niya. Nandoon ang kanyang pangalan. May titulong kasosyo may-ari. Pakiramdam niya ay para siyang nananaginip. Sigurado po ba kayo? Walang alinlangan. Pirmahan mo na. Sa kamay na nanginginig, nilagdaan ni Marco ang dokumento. Binabati kita kasosyo. Mahigpit na kinamayan siya ni Ricardo. Karapat-dapat ka sa bawat bahagi nito. Pagkalabas ni Marco mula sa opisina, kinailangan niyang umupo sa isang bangko sa labas. Nanginginig ang kanyang katawan. Dahil sa matinding emosyon sa hindi makapaniwalang pangyayari sa taos-pusong pasasalamat. 6 na buwan lang ang nakalipas, wala siyang trabaho, pinagkakaisahan sa harap ng publiko, walang direksyon ng buhay. Ngayon may-ari na siya ng bahagi ng isa sa pinakamalaking bukid sa buong rehiyon. At nagsimula ang lahat sa isang bakang walang may gusto. Nang hapon ding yon, nagtungo si Marco sa bayan upang asikasuhin ang ilang bagay. Habang dumaraan sa liwasan, napansin niya ang kakaibang pagtitipon sa harap ng isang tindahan. May nagaganap na subasta, mga kinumpiskang ari-arian ang ibinibenta. At sa mga gamit na naroon, napansin niya ang isang truck. Agad niya itong nakilala, kay Geraldo iyon. Pinahinto niya ang kanyang sasakyan at bumaba, naudyukan ng pag-uusisa. May maliit na grupo ng mga tao ang nakapalibot sa subasta. Ford truck, modelong 2020, isang dating may-ari. 50,000 milyahe, anunsyo ng auctioneer, sino ang magtaas ng bid? 60,000, may magbibigay ba ng 60? Anong nangyari rito? Tanong ni Marco sa isang lalaking nakatayo malapit sa kanya. Nabangkarote si Geraldo Santos. Hindi na niya kayang bayaran ang utang niya sa bangko. Ibinebenta na ang lahat ng pag-aari niya. May kumurot sa dibdib ni Marco. Hindi iyon kasiyahan ang naramdaman niya. Isang bagay na mas malalim pa. Paano siya nabangkarote? Ayon sa ulat, pinutol ng kooperatiba ng gatas ang kontrata sa kanya pagkatapos ng eksenang nangyari sa eksibisyon. Tumigil ang mga mamimili sa pakikipagnegosyo sa kanya. Pagkatapos ay sinuspinde ng bangko ang kredito niya at hindi na niya nabayaran ang mga utang niya. Mabilis ang pagbagsak, kaya pala dumating din ang kapalit. Si Geraldo mismo ang naglatag ng kanyang pagbagsak. Hindi si Marco ang sumira sa kanya. Siya mismo ang dahilan dahil sa sarili niyang mga desisyon. Hindi na naghintay si Marco sa pagtatapos ng subasta. Bumalik siya sa bukid habang malalim ang iniisip. Pagdating niya, agad siyang napansin ni Clara. May nangyari ba? Nakita ko si Geraldo, nabangkarote, binibenta ang mga ari-arian niya. At ano ang nararamdaman mo tungkol doon? Tahimik na nag-isip si Marco ng matagal. Wala akong nararamdamang tuwa, pero wala rin akong awa. Ang pakiramdam ko, singil talaga ng buhay ang darating. Lagit-laging darating ang singil. Siya mismo ang may gawa niyan, tama ka. At may malalim na bagay akong natutunan mula sa lahat ng ito.
Tumingin si Marco sa bintana, pinagmamasdan si Don na payapang nanginginain sa malayo. Hindi mahalaga kung gaano kababa ang pinanggalingan mo. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang pinagdaraanan mo. Kung maayos kang kumilos, kung inaalagaan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, kung nagpapatuloy ka ng hindi sumusuko, makakahanap ang buhay ng paraan para gantimpalaan ka. Mahigpit siyang niyakap ni Clara. Karapat-dapat ka sa lahat ng natamo mo. 2 buwan ang lumipas, isang Sabado ng umaga, nagsimulang manganak si Don. Nanatili si Marco sa tabi niya sa buong proseso. Ganon din si Ricardo. Maingat na minomonitor ng veterinaryo ang bawat minuto at nang tuluyang lumabas ang guya, malusog at perpekto, isang lalaki ito. Mas mataas pa ang halaga ng isang torong guya. Kahanga-hanga, sambit ni Ricardo na may pagkamangha. Lalaki, magiging kampeyon ito gaya ng ina niya. Hinaplos ni Marco ang maliit na guya habang pilit nitong itinatayo ang nanghihinang mga binti. Maingat siyang nililinis ni Dawn, taglay ang likas at makapangyarihang instinktong maternal. Kailangan niyang magkaroon ng pangalan, wika ni Ricardo. Nag-isip si Marco at agad niyang nalaman ang tamang pangalan, Bagong Simula. Bagong Simula. Oo, dahil yan mismo ang kahulugan niya. Para sa akin, para kay Don, para sa ating lahat. Isang pangalawang pagkakataon. Isang panibagong simula. Napangiti ng maluwang si Ricardo. Bagong simula, perpektong perpekto. Nang gabing yon, nakaupo sa porch kasama si Clara habang pinagmamasdan ang mga pamangkin na masayang naglalaro sa bakuran. Itinaas ni Marco ang tingin sa kalangitang puno ng mga bituin. 6 na buwan lang ang nakalipas, wala siyang trabaho, ipinahiya sa publiko at walang direksyon ang kinabukasan. Ngayon, mayroon na siyang dignidad, makabuluhang hanap buhay at pamilya na maayos na naipagkakalooban. At nagsimula ang lahat sa isang baka na walang may gusto. Ayos ka lang ba? Tanong ni Clara. Ayos, nahanap ko na ang kapayapaan. At totoo iyon, kapayapaan ng isang taong kumilos ng may integridad. Kapayapaan ng isang taong hindi sumuko. Kapayapaan ng isang taong nakakita ng halaga sa bagay na tinuring ng iba na walang silbi. Sa di kalayuan, sa espesyal na pastulan, nagpapahinga si Dawn kasama ang kanyang guya. Tinanglawan sila ng bilog na buwan, ina at anak. Parehong nakaligtas, parehong nagtagumpay. Ang bakang ibinigay bilang panlilibak ay naging alamat at ang lalaking minaliit ay naging inspirasyon. Sapagkat sa huli, hindi mahalaga kung gaano karami ang pagmamay-ari mo. Ang mahalaga ay kung ano ang nagagawa mo sa kung anong ibinigay sa iyo. At si Marco na isang naghihingalong baka lang ang taglay at isang pusong ayaw sumuko ay lumikha ng isang bagay na mahiwaga. Ginawa niyang dangal ang paghamak, ginawang karangalan ang kahihiyan, at isang pagtatapos ay ginawang panibagong simula. Sa katapusan ng lahat, hindi si Rising Dawn ang nagligtas kay Marco. Si Marco ang nagligtas kay Rising Dawn dahil ang tunay na pagkatao ay lumilitaw kapag walang nanonood. At sino mang nagbibigay ng respeto sa mga bagay na tinalikuran ng lahat ay matutuklasang sa mismong lugar na iyon, naroon ang pinakamahalagang kayamanang maaaring matagpuan, ang dignidad. Kung tumimo sa iyo ang kwentong ito, mag-iwan ng pasasalamat at ibahagi ang iyong saloobin. Ikaw ba'y mag-aalaga kay Rising Dawn o basta mo na lang siyang isusuko?